Isa kang mahirap, wala kang mararating sa buhay. Yan ang mga palalait na natamo ni Raul noong nag-aaral pa siya at madadala hanggang sa pagtanda niya. Paano nga ba magbabago ang buhay ni Mang Raul? Sino ang magiging daan para mabago yon? Tunghayan po natin ang kwento ni Mang Raul. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mag-isa lamang sa buhay si Mang Raul, 50 taong gulang na ang Ginoo. Nakatira ito sa kanyang barong-barong sa ilalim ng tulay. Dahil sa kahirapan ay hanggang ika-6 na baitang lamang ang natapos ng Ginoo sa kanyang pag-aaral. At dahil sa katayuan sa buhay ay pinili na lamang niyang wag nang mag-asawa pa. Tanging ang pangangalakal lamang ng bote at dyaryo ang ikinabubuhay ni Mang Raul. Tinitiis niya ang init ng ulan araw-araw. Makapaghanap buhay lamang. Isang araw habang nagtutulak ng kanyang karito ng Ginoo, ay isang guro ang tumawag sa kanya. "Raul!" Sambit ni Miss Castillo, isang matandang guro mula sa eskwelahan sa kanilang lugar. "Nabalitaan mo na ba? Nag-aayos daw ang ilang mga kaklase mo noong elementarya para magkaroon ng isang reunion. Nasabi na nga po sa akin ng kaklase kong si Emmy nang magbenta ako ng kalaka sa junk shop niya kahapon." Tugon ni Mang Raul. "Pero wala naman po kong balak na pumunta doon. Nakita niyo naman ang katayuan ko sa buhay. Wala akong maayos na damit na susuotin para sa reunion. Mapapahiya lamang ho ako." Sambit pa ng Ginoo. "Sayang naman kung hindi ka makakapunta, Raul. Darating ang lahat ng mga dati mong kaklase. Baka pwede kang pahiramin ni Emmy, total matalik mo naman siyang kaibigan." Suhestyon ni Miss Castillo. "Sige ho, titingnan ko." Ito na lamang ang nasagot ng Ginoo. Tinuloy ni Mang Raul ang kanyang pangangalakal. Binagtas niya ang isang kalye upang magbahay-bahay at makahanap ng kalakal. Nang kumatok siya sa isang bahay upang humingi ng mga bote at dyaryo, ay nagulat na lamang siya nang makita ang dati niyang kaklaseng si Mario. Isa ito sa mga kaklase niya noon na palaging nang iinis sa kanya. "Raul? Raul de los Santos? Ikaw ba yan?" Natatawang sambit ni Mario. "Aba, akalain mo nga naman, ang liit ng mundo. Ayos din yung trabaho mo ah. Pwede ko bang malaman kung bakit ganyan lang ang naabot mo sa buhay?" Pinipigilan nitong paghalakhak habang minamata ang Ginoo. "Alam mo namang hindi man lang ako nakatungtong ng high school," nakayokong tugon ni Raul. "Ay, oo nga pala. Noon pa man ay mahirap ka na. Kaya hindi nakakapagtaka na hanggang ngayon ay mahirap ka pa rin." Patuloy sa panlalait ang dating kaklase. Saglit. Tatawagin ko mga kasambahay namin para maghanap ng pwedeng ibigay sa'yo na bote at dyaryo. O wag ka nga alis dyan." Sambit ni Mario. Lumipas ang ilang minuto at wala pa ring lumalabas mula sa malaking bahay. Ngunit matyagang naghintay pa rin si Mang Raul. Naiinis man siya sa tinura ng dating kaklase, ay nangihinayang siya sa mga makukuha niyang kalakal. Ilang sandali pa ay lumabas na si Mario nang walang kadala-dala. "Pasensya ka na, Raul. Sa laki ng bahay ko ay natagalan kami sa paghahanap. Kaso wala kaming nakita." Wika nito. Alam ni Raul na iniinis lamang siya ni Mario. "Walang problema. Sige at aalis na ako. Maraming salamat at pasensya na sa abala." Saad ni Mang Raul. "Walang problema. Pumunta ka sa reunion ha. Hihintayin ka namin." Sambit pa ni Mario na hindi na napigilan na matawa. Nang makaalis si Raul ay dagling tinawagan ni Mario ang kanyang mga kaibigan at ikunento ang kanyang mga ginawa sa kaawa-awang magbubote. Nagplano sila na gawing katatawanan si Raul sa araw ng reunion. Bago dumilim ay nagtungo si Mang Raul sa junk shop ng kanyang matalik na kaibigang si Emmy at kwento niya ang nangyari. "Pumunta ka sa reunion, Raul. Ako nang bahala sa susuotin mo. Huwag mong isipin ang lahat ng mga sinabi ni Mario. Alam mo namang mga bata pa lang tayo, pinagtitripang ka na niyan, pati ng mga kabarkada niya. Hayaan mo na lang sila. Hindi ka nila lubusang kilala." Wika ni Emmy. Kahit nalabag sa kalooban ni Raul ay sumama na rin siya kay Emmy sa reunion. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Isa-isang nagdatingan sa kanilang dating paaralan ng mga dati nitong estudyante. Maging sina Mario at kanyang mga kaibigan ay naroon na rin at hinihintay ang pagdating ni Raul. Nang dumating si Raul at Emmy ay agad silang pinuntahan ng grupo ni Mario. "Ayos ang suot mo, Raul ha. Ilang boteng inipon mo para makabili ng polong yan?" Sambit ni Mario sabay tawa ng malakas. Iniram ko lang ang damit na to kay Emmy." Nahihiyang tugon ni Raul.
Hindi nakapagtataka kasi wala ka namang pambili niyan. Muling pangahamak ni Mario sa Ginoo. Dahil sa ginagawang ito ng grupo ni Mario ay hindi na nakapagpigil pa si Emmy. Alam mo Mario, hindi ka pa rin nagbabago. Mataas nga ang antas na narating mo sa buhay ngunit parang wala ka pa rin pinag-aralan sa ginagawa mo kay Raul. Mariing sambit ni Emmy. Bago pa man sila magkainitan ay pinaglayo na ang mga ito. Ilang sandali ay nakahanda na ang lahat sa gagawing pagpaparangalan sa alumnus ng taon. Sigurado si Mario na siya ang gagawaran nito sapagkat malayo ng kanyang narating sa buhay. At siya ang pinakamayaman at naging pinakamaunlad sa kanilang lahat. Ang parangal na ito ay ibibigay ng aming pamunuan sa dating mag-aaral na nagpamalas ng tagumpay sa kanyang buhay. Isang simpleng estudyante lamang noon na hindi pinanghinaan ng loob kahit mahirap lamang ang kanilang buhay. Nagsumikap at naniwala sa taas na darating ang swerte sa kanya balang araw. Walang iba kung hindi si Ginoong Raul de los Santos. Magiliw na sambit ng host. Laking gulat ng lahat sa kanilang narinig sapagkat alam nila na isang magbubuti lamang ang Ginoo. Lingid po kasi sa kaalaman ng lahat dito ay malaki ang naiambag ni Mang Raul sa paaralang ito sa loob ng ilang taon. Kahit na po siya ay magbubuti lamang ay hindi naging hadlang ito upang iabot ang kanyang tulong sa amin. Saad ng host. Kada buwan sa loob ng 20 taon ay nagbibigay siya ng tulong pinansyal dito sa paaralan. Maraming kabataan na rin ang kanyang natulungan. Isa rin siya sa mga taong nagpagawa ng bubungan ng court neto. Hindi man siya nagtagumpay tulad ng karamihan sa inyo, ay hindi ito naging hadlang upang magpatuloy siyang tumulong sa kapwa. Dahil dyan Mang Raul, ito ang aming pasasalamat sa inyo. Wika pa nito. Ibinibigay ni Mang Raul ang kanyang ipon buwan-buwan sa paaralan upang makatulong sa mga batang nangangailangan. Para kasi sa kanya, ayaw niyang matulad sa kanya mga batang ito. Hindi man kalakihan ng perang iniaabot niya, ay malaki na rin ang natutulong nito sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit masigasig ang Ginoo sa pangangalakal araw-araw. Nanliit naman si Mario sa narinig. Hindi niya inaasahan na ito pala ang tunay na pagkatao ni Raul. Napagtanto niya na mali ang kanyang ginagawa sa Ginoo. Minarapat niyang humingi ng pasensya rito. Laking tuwa ni Mang Raul na kahit paano ay may mapatunguhan ng kanyang mabuting layunin. Hinangaan si Mang Raul dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Naging inspirasyon siya sa lahat na tumulong din sa kanilang paaralan sa kahit maliit na paraan. Ito ay isang pagpapatunay na hindi hadlang ang iyong estado sa buhay sa pagnanais mong tumulong sa iba. Dahil hindi hadlang ang estado mo sa buhay para makilala ka at irespeto ng kapwa mo. Mahirap ka man o mayaman, kung mabuti at busilak ang iyong puso, asahan mo na igagalang ka ng mga taong nakapalibot sa'yo. Dahil sa nalaman ni Mario, alam na niya na mali ang kanyang ginawa. At kahit na isa na siya ngayong milyonaryo ay mas tumaas ang tingin niya sa dating kaklase kay Raul. At namulat siya sa katotohanan na walang kahihinat na magiging mapangmata siya sa kanyang kapwa. Ilang buwan ang lumipas at inanyayahan niya si Raul sa kanilang mansyon at malugod niya itong pinapasok sa loob. Anong meron Mario at naimbita mo ko dito? Nagtataka na tanong ni Raul. Akala ko kapag napahiya kita sa reunion natin ay magiging masaya ako dahil pagtatawanan ka ng mga dati nating kaklase. Pero bumaliktad ang sitwasyon dahil akong napahiya at nanliit ng panahon na yon. Kaya narito ko at handang tumulong sa'yo para makabawi sa lahat ng nagawa kong mali sa'yo. Pamula pa noong nag-aaral tayo. Inabot ni Mario kay Raul ang susi na halatang gulat ng sandaling yon. Para saan ang susi na to Mario? Para yan sa'yo Raul. Susi yan sa gate ng bago mong junk shop. Yan ang pinagkakaabalahan ko ng mga nakaraang buwan. Simpleng regalo ko para sa'yo. May maliit na rin na bahay akong pinatayo malapit sa junk shop mo para mas mamonitor mo ang business mo. At huwag kang mag-alala dahil gagamitin ko ang connection ko para sa'yo na dalhin ng mga scrap galing sa mga kumpanya na kakilala ko ang may-ari. At meron ka na din pagdadalhan ng mga yon. Alam kong mapapalago mo ito Raul dahil mabuti ang puso mo. At kasama mo ako ngayon na tutulong sa mga nangangailangan. Nakangiti na wika ni Mario. Maraming salamat Mario. Napakalaking tulong dito sa akin. Tatanawin ko tong malaking utang na loob. Naiiyak na saad ni Mang Raul. Niyakap naman ni Mario si Raul bilang tugon. Magiging kasama mo ako sa mga layunin mo sa buhay. Nandito ako handang sumuporta Raul. Lalo na kung sa ikabubuti ng ating barangay. Makaraan pa ang mga buwan at unti-unti nang naging maayos ang buhay ni Mang Raul. Ang dati niyang kariton ay naging isa ng malaking junk shop.
at hindi pa rin siya titigil para sa pagtulong sa kanilang paaralan. At si Mario naman naglabas siya ng project. Ito ay tinatawag na feeding program para sa mga mag-aaral ng elementarya. Layunin nito na maging healthy ang mga mag-aaral at mas lalo silang ganahan na mag-aral tungo sa kanilang pangarap. Lahat tayo ay pwedeng baguhin ang takbo ng buhay natin, mayaman ka man o mahirap. Basta alam mong nasa tama ka, darating at darating din ang swerteng nakalaan para sa'yo. Gaya ng naging buhay ni Mang Raul. At dito na po nagtatapos ang inspiring story na inihandog ko para sa inyo. Maraming salamat po.